Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, March 21, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, binabati ho natin ang ating mga kapatid na Muslim naman sa Eid al-Fitr, no, sa pagtatapos ho ng Ramadan. Eid Mubarak ho sa ating mga kapatid na Muslim. At syempre, next week naman ho, susunod na linggo, ay yun nga, papasok na din ho, no, sa linggo, yung Palm Sunday. So ayan ho, next Sunday, March 29. So ayan ho, papasok naman ho ang linggo ng Kwaresma naman ho para sa ating mga kapatid na Katoliko naman. At syempre, kamusta naman ho yung mga presyo ng produktong petrolyo? Patuloy pa rin ho ang pagtaas kasi hindi pa rin ho natitigil itong digmaan dito sa gitnang silangan. At next week nga daw ho, sinasabi itong diesel maaari nang pumalo sa 130 pesos. At yung gasolina naman maaari nang sumampa sa 100 piso. So ayan ho, magpagas na ho tayo kung meron pa ho tayong pampagas. At mukhang magtutuloy-tuloy na nga ho talaga itong pagtaas ng presyo ng gasolina. At yan ho, discuss natin last week, no, yung pag-suspende na excise tax at VAT dito sa gasolina, o di kaya naman ho yung pag-amenda sa oil deregulation law. So yan ho, aabangan din natin sa mga susunod na araw kung ano ho yung magiging diskarte pa ho ng gobyerno, no, para ho maibsan itong pasanin ng mataas ho na presyo ng gasolina. Pero ngayong linggo ay syempre, no, 50% na ho yung mga pamasahe, no, sa MRT3 tsaka LRT2. Yan ho yung abangan ninyo, 50% na ho. At syempre, ang dami din hong mga libreng sakay, no, na pinapatupad nga ho ng ating pamahalaan. At syempre, maya-maya lamang mag-uusapan ho natin dineklara na kung may sufficient grounds itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ano kung ibig sabihin nito? Ano ho yung implikasyon nito na pagdedeklara na may sufficient grounds yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre sa mga naghahanap po sa atin sa radyo, pansamantala ho muna hindi tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 AM. Pero nandito ho tayo sa FM 104.3 Capital FM. Ayan ho, mas malinaw naman ho ang tunog dito sa 104.3. Ayan ho, dyan muna tayo mapapakinggan na ngayong araw ho na ito.
Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, idineklara ng House Committee on Justice na mayroong sufficient grounds ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, March 18. Dahil dito tutuloy na ang proseso sa pagdinig o preliminary investigation para suriin ang ebidensya ng magkabilang panig. Nakatakda ang unang hearing ng komite sa darating na Miyerkules, March 25. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 21, 2026, naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre nagkaroon ho ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at nasa ang stage na nga ho ba tayo. So idineklara na ho yung sufficient in form and substance itong dalawang impeachment complaints, yung third at fourth impeachment complaints. At last week nga ho nitong Miyerkules, idineklara na ho siyang may sufficient grounds. Pero bago ho yan, syempre pinasagot muna yung kampo ni VP Sara, pinaghain ho sila ng answer. Pero nung naghain ho sila ng answer noong Lunes, sinabi ho ng mga ilang mambabatas na membro ng House of Representatives na hindi ho sila nasiyahan. Parang nadismaya ho sila doon sa sagot o doon sa answer ho na inihain ng kampo ni VP Sara. Kasi nga daw, mako-consider daw ito na non-answer. Dahil hindi naman daw ho sinagot yung mga paratang ho sa kanya. So ano ho ba yung mga tatlong paratang ho sa kanya? Unang-una ho syempre yung confidential funds. Yung paglustay daw ho ng confidential funds, 125 million doon ho dito sa Office of the Vice President at doon 600 million doon sa DepEd. Ang ikalawa naman hong sinasabi, syempre yung pagbabanta. Yung pagbabanta ho kay Pangulong BBM at sa kanyang pamilya, pati na rin ho kay dating Speaker Martin Romualdez. At ikatlo naman ho yung unexplained wealth dun sa kanyang SALN na sinasabi nga daw ho ay maaring nagkaroon nga daw ng korupsyon o illegal ho na pagkuha ng mga kanyang ari-arian. Ngayon ho, ang sinasabi naman ho nung kampo ni VP Sara, kung mababawasan nyo ho yung kanilang answer, ang mga allegation ho doon ay wala daw ho naobserbahan na due process. So yun ho yung unang sinabi, hindi daw naobserbahan yung standard ng due process na syempre ibinigay nga daw ho doon sa pagtalakay ng impeachment ni Pangulong BBM versus doon sa kanyang pagtalakay ho ng kanyang impeachment na sinabi nga daw ho na sufficient in form and substance. Kasi kung maalala po natin yung impeachment kay Pangulong BBM, hindi may sufficient in form pero hindi ho sufficient in substance. Ngayon ho sinasabi ng kampo ni VP Sara ay parang double standard naman daw. Yun daw naging dedeklara na sufficient in substance yung impeachment laban sa kanya. So sinasabi ba niya na mas mahigpit daw ang naging standard o mas ang scrutiny ho At ikalawa naman ho yung pinaka-meat nga ho nung sinasabi ng answer niya ay wala daw hong mga ultimate facts na binabanggit doon sa complaint. Impeachment complaint laban ho sa kanya. So ano ho ba itong mga ultimate facts? Ito ho syempre yung mga bagay nga ho, pangyayari na nagsasabi na ginawa mo ang isang krimen o isang bagay nga ho. Yun ho yung in a nutshell, in a layman's term. At yun daw ho, wala daw hong ultimate facts yung mga complaints kay VP Sara. Halimbawa ho, yung sinasabing winaldas niya yung confidential funds. Sabi ng kampo ni VP Sara, wala naman nakalagay kung paano niya winaldas. Yung sinasabing 11 days nga daw na winaldas yung 125 million. Wala daw nakalagay kung paano winaldas yung confidential funds. At yun nga ho, yung sinasabing korupsyon, etc. Wala naman daw sinabi kung paano nga naging corrupt yung vice-presidente. So kaya ho, wala daw silang sinagot. Pero at the end of the day, syempre ho, ang mag-determine ho niyan kung may sufficiency nga ho ng grounds, yung members ho noong House of Representatives na Justice Committee. So base ho sa kanilang base ho sa kanilang evaluation ay hindi ho sumagot ng tama
o si VP Sara. So hindi ho niya sinagot yung mga allegation ho sa kanya, kaya wala ho silang magagawa kundi sabihin na may sufficient grounds. Kasi kung hindi ho na-rebut, no, yung kabilang panig, hindi ho na kontra yung kanilang ebidensya, etc. Edi sila ho yung tatakbo. Kaya ako dineklarang sufficient grounds, na may sufficient grounds etong impeachment kay VP Sara Duterte. Ngayon ho, ano na ho yung susunod ho dyan? Sinabi ho na mayroong magkakaroon ho ng pagdinig starting March 25. Itong darating na Miyerkules. Ito, sinasabi ho ni ng House of Representatives Justice Committee na hindi naman daw ito full-blown trial. Ito daw ho ay mini trial. So kasi ho, syempre, ang full-blown trial ay dapat gagawin ng impeachment court at ito ho ay ang Senado. Kasi ang House of Representatives dapat ho ay umaakto lamang ho silang piskal, no? Na kung saan i-determine nila yung probable cause. Kung meron nga bang sapat na basehan para ho maiakyat doon sa impeachment court o doon sa Senado itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So ganun ho dapat. Kaya ho may mga allegation syempre na sinasabi nila bakit nagkakaroon pa kayo ng trial dyan? Ang trial dapat sa Senado. Pero ang sabi nga ho ng komite ay ito daw ay mini trial lamang, no? At magkakaroon ho ng sapat na basehan, no? Dapat magkaroon ng sapat na basehan yung House Justice Committee kung i-dismiss nga ba nila itong kaso ho na ito, no? Impeachment complaints nga ho ito laban sa Vice Presidente. At kailangan daw nila na ma-examine yung mga ebidensya at yung mga witness na magkabilang panig. Pero ano ho ang problema dito? Ang dito ho kasi sa mini trial ho na ito, bawal din ho yung ang direktang partisipasyon ng mga abogado. So dito ho tatanungin lamang muna yung mga complainants at yung syempre yung respondent, which is VP Sara. Ngayon ho, kung ang mga abogado ay nandyan lamang ho to assist their clients. So ayan ho. So ang tanong nga ho natin is sisipot nga ba itong si VP Sara dito sa March 25 na hearing? Kasi crucial ho ito kasi sabi ho nung Justice Committee kapag hindi ho siya sumipot ay walang magprepresenta ng kanyang ebidensya. Kasi bawal din ho yung abogado ho niya eh. Kasi kung wala ho siya ay wala din ho i-assist yung mga abogado. Kaya wala ho magprepresenta ng kanyang ebidensya. At kaya ayan ho crucial. Kasi sabi ho nung Justice Committee, kapag walang nagpresenta ng ebidensya sa kabila, ay syempre masasabi ho natin na magsta-stand yung allegations ng mga complainants na nandoon, na present, na magprepresenta ng ebidensya ho nila. So ayan ho, titingnan ho natin sa mga susunod na araw kung sisipot nga ba si VP Sara. Pero ang susunod, ang una hong pagdinig ay March 25. At susunod na nga daw ho ng sa Abril na nga ho, may mga ilang hearing dates na ho sila doon para ho ma-determine nga ho yung ebidensya. At yun nga, sinasabi ho ng kampo ni VP Sara, meron ho bang benepisyo sa kanya sa pag-attend na itong mga preliminary investigation, itong mga mini trial ho na ito, ay meron naman ho kasi binibigyan ho siya ng pagkakataon para maipresenta ng kanyang ebidensya pero kailangan umattend nga niya personally. So ayan ho. Ay dun sa mga nagtatanong bakit ho personally, hindi pa ho ito yung korte, no? Na yung mga abogado ang mga magpepresenta ng ebidensya, ng mga dokumento, etc. So kumbaga parang hearing ho sa piskal, pag-determine ho ng probable cause, yung mga parties lamang ho, yung mga nandun, di ba? Yung tinatanong ho ng piskalya. So parang magiging ganito ho yung sinasabi ho nilang mini trial. Pero syempre, titingnan din ho natin bakit naman ho masyadong mahaba itong mini trial ho na ito. Ng mga ilang araw ho, no? Ilang session days din ang bubunuin. Kasi may mga sinasabi na baka pahabain lamang ito para sa politika. Hindi ba? So yan din ho yung titingnan ho natin. At syempre, sinasabi din ho ng kampo ni VP Sara naman na kung may sapat na ebidensya, sinasabi overwhelming daw ang evidence. Bakit daw nagpapasabpina pa ng mga dokumento? Ayan ho, nagpapasabi na pa ng mga testigo para ho doon sa ebidensya. Kung sinasabi nga daw na overwhelming yung kanyang ebidensya. So ayan ho, titingnan din ho natin yan. At syempre dito sa March 25, ayan ho yung mga tatalakayin dyan, yung mga sabpina. Tapos meron na rin ho mga manifestation, motion, no? Para ho doon sa sinasabi ho nilang witness ho nila na si Madriaga. So titingnan ho natin yan sa March 25 kung ano ho yung magiging development ho dyan. Ngayon ho, pagkatapos ho nung mangyayaring mini trial nga ho na ito, ay tatransmit na ho. Gagawa ho sila ng committee report, itong Committee on Justice. At syempre, idadalhin na ho ito sa plenaryo para ho magbotohan. Ngayon ho, kapag may 1/3 no, na bilang ng mga congressman,
na sinasabi nga ako na may sapat na basehan itong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte ay ito ho ay dadalhin na ho, itatransmit na ho sa Senado at sila na ho ay magko-convene bilang isang impeachment court na nakita na nga ho natin last year, no? Kung hindi pa ho naging na-archive yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nag-convene na sana, no? Yung Senado ng bilang isang impeachment court. At doon ho, dito ho, yung full-blown trial na makikita natin na yung mga ebidensya ay talagang susuriin, magpepresenta ng ebidensya yung mga abogado, etc. So dyan ho, makikita ho natin yung full-blown trial. At doon ho sa mas may mga nakakaalam pa, no? Mas may mga edad pa, no? Nakita niyo na rin yan. Halimbawa, doon sa impeachment ho ni dating President Joseph Estrada, ayan ho, nakakita ho natin yung talagang banggaan ng mga abogado ho dyan. Yung sa impeachment din ni dating Chief Justice Renato Corona, nakita din ho natin yan. So ganyan ho yung mangyayari dito kung sakasakaling umabot ho sa Senado yung impeachment kay VP Sara. Pero sinasabi nga ako ng Justice Committee, meron pa naman hong pag-asa kasi kung wala akong boto, no, wala akong sapat na bilang, 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso na bumoto para sabihing may basihan yung impeachment complaint laban kay VP Sara, ay madidismiss ho ito. So ayan ho, ang crucial nga lang ho talaga dito sa sinasabi nila is kailangan makapagpresenta ng ebidensya itong panig ni VP Sara. At ngayon kung hindi siya magpepresenta, kung hindi ho siya dadalo, at kung hindi din siya magbibigay ng mga dokumento o di kaya yung malinaw na sagot nga ho dito sa mga alegasyon laban ho sa kanya, baka magtuloy-tuloy ho ito doon sa plenaryo nga ho. So yan ho ang titingnan ho natin sa masusunod na araw at linggo kung ano na ho yung mangyayari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ayan ho, sumali ho kayo sa ating tanong sa bayan. Naniniwala ho ba kayo na may sapat na basehan itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Eto, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ng mga nanonood ho sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo lamang ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan ho, naka-live stream ho tayo dyan. Maaari din ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan ho dyan at inyong mga reaksyon sa ating programa. At syempre meron din ho tayong Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho, kung saan maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan. Naka-live stream din ho tayo dyan. So ayan ho, happy listening to June Sabiaga Docto, Honeybee, Albert Molieda, J.R. Kicker, Christian Bascon, June Vengua, Ronald Rowi, Freddy Ligas, at Monsky Aninion Cuerpo. Ayan ho, nandito na rin ho si Fatima Muniz, Jasitan, Jovi Muniz, at May Belia. Ayan ho. Maraming salamat ho sa pagtutok ho sa ating programa. Magandang araw, Attorney Danny. Ayan, Monsky Aninion Cuerpo. Magandang araw din ho sa inyong lahat. Happy listening, happy watching ho sa inyong lahat. Siyempre, napapanood din ho tayo sa Free TV. Ayan ho, hanapin nyo ho kung kayo ho ay naka TV Plus. Hanapin nyo ho ang Channel 3, no? Diyan ho ninyo mapapanood yung lahat ng programa ng Radyo Pilipinas. At syempre kung naka-afford the box naman ho kayo, hanapin nyo ho between channel 45 to 49. Nandyan din ho tayo, live ho tayo dyan. At ayan ho, sa radyo, pansamantala muna ho tayong hindi napapakinggan sa 738 AM. Pero nasa 104.3 FM ho tayo. Capital 104.3 FM. Ayan ho, mas malinaw ho yan. So pansamantala lamang ho naman yan. At ayan ho, dyan ho muna kayo tumutok kung gusto nyo ho sa radyo.
At syempre, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at Usaping Legal Facebook page. Ito, first question natin mula kay anonymous na lang ho, no? Medyo sensitibo ho yung kanyang tanong. Good morning, attorney. Tinanggal po ako ng manager ko at nagtanong lang po ako tungkol sa sahod na dagdag ng DOLE. Kasi po 5 pesos lang po ang dinagdag sa sweldo ko at yung mga kasama ko ay 25 at 15 pesos. As lang po ako, nagalit na po sa akin at pinapa-resign ako. At hindi na po ako binigyan ng schedule. Na-screenshot ko po yung mga sinabi niya sa akin at yung schedule na pinasa. Yun po ang evidence ko. Tapos po, 5 years na po ako sa company at 15K lang po ang bigay sa akin. Gusto ko pong makuha na separation pay na tama po. Ayan ho, yung nag-message ho sa atin ay siya ho ay natanggal sa trabaho dahil sa pagtatanong nga lamang ho kung tama ba yung wage hike, no? Na in-implement nga daw ho sa kanya. So sinasabi ho niya, 5 pesos yung dinagdag sa sahod niya. Yung sa mga kanyang kasama ay 15 at 25 pesos. So nagtanong ho siya, kaya lang nagalit yung kanyang amo, yung kanyang boss nga ho, no? At siya ho ay pinag-resign. Tama ho, nakalagay pinag-resign ho siya dahil nga daw ho dun sa pagtatanong niya. At siya ho ay nakatanggap ng 15,000. Ayan ho, no? At pinag-resign nga ho siya. So ayan ho, gusto niya syempre makatanggap daw ng sapat na separation pay. So kung ganyan ho, kung sabihin ho natin 5 taon ho kayo sa inyong trabaho at maaring nag-attain na ho kayo ng status ng isang regular na empleyado. Ngayon ho, yung mga regular na empleyado, hindi ho basta-basta pwedeng tanggalin ho yan ng inyong mga employer. Kailangan ho ay dumaan ho ito sa proseso at may sapat na basehan. So kaya meron ho tayong tinatawag na due process eh. So dapat ho, meron ho kayong ginawa. Either may just cause ho kayo na ginawa o di kaya naman ay yung mga authorized causes na sa ilalim ho ng labor code. So yung just cause ho natin ay halimbawa ho dyan yung mga serious misconduct. Ayan ho, habitual absenteeism o tardiness. Ayan ho, lagi ho kayong wala, lagi ho kayong late o di kaya naman ho kayo ay nagnakaw. Ayan, mga ganyan ho, just causes ho yan. Yung authorized causes naman ho natin, yung mga retrenchment ho yan. Nakita natin nung pandemya kapag wala na hong sapat na negosyo, no? Para magpatuloy pa yung inyong employer o kumpanya. Ayan ho, mga authorized causes ho yan. O yung sickness, pagkakasakit, authorized cause din ho yan. So kapag wala hong just authorized cause at hindi pa ho dumaan sa tamang proseso, due process, ay maaring masabi ho na illegal dismissal ho iyan. So ganyan ho yung rule ho natin dyan. Meron ho tayong 2 notice rule eh. Yung unang notice ho na sinasabi ho natin ay bigyan ho kayo na sinasabing kayo ay inaakusahan o na gumawa ho ng gantong bagay. Ang ikalawa naman hong notice rule, ang ikalawa naman hong notice ay dito nga ho sinasabi na kayo ay tinatanggal na sa kumpanya o sa ng inyong employer. So sa pagitan ho ng dalawang notice, yung first at second notice, kailangan ho meron hong opportunity to be heard. Kailangan ho bigyan kayo ng pagkakataon para ho ipaliwanag naman ang inyong panig. Either isa-isang meeting, verbal o di kaya naman ho written, usually written ho yan. So kapag hindi ho nasunod itong 2 notice rule ho na ito, kahit ho sabihin natin na talaga namang may ginawa ho kayong kasalanan o di kaya naman ho ay talagang may mabigat ho kayong nagawa doon sa inyong employer, kapag hindi ho nasunod yung due process o 2 notice rule na ho na iyan, ay maaari pa rin ho natin masabi na illegal dismissal ho iyan.
At doon naman ho sa sinapit ho nitong ating nag-message ho sa atin, siya naman ho ay sinasabi na pinag-resign. So kung makikita ho natin na sinabi hong pinag-resign ho siya at hindi na ho siya binibigyan ng sapat na schedule ng kanyang trabaho, ay maaring tantamount din ho yan sa constructive dismissal. Ayan ho. So kung sa constructive dismissal ho kasi, hindi pa ho sinasabi no, na maaring na gusto kayong paalisin o mag-resign ho kayo. Pero pinaparamdam ho sa inyo, no? Pinaparamdam ho sa inyo na kayo ay hindi na welcome sa inyong kumpanya o sa inyong employer, na dapat kayo ay umalis na. So, ang ginagawa ho dyan ay pinapabigat ho yung sitwasyon ho para sa inyo. Yung day-to-day ho na pagtatrabaho ho ninyo para mapilitan kayong mag-resign. So, halimbawa ho dito sa kasong ito, hindi na ho siya binibigyan ng sapat na schedule o oras ng trabaho. Sa mga ibang kaso naman ho, pinapatapon sa malayong branch na wala naman hong dahilan. O di kaya naman ho, pinag-duty ng alanganin. So may mga ganun hong taktika yung mga ibang mga employer, no, para ho kayo ay kusa ng umalis. Kaya yun ho, may tinawag tayong konsepto ng constructive dismissal. Pero dito nga ho sinabi, kung mapapakita ho talaga niya, may ebidensya ho siya, direkta daw ho siyang sinabihan na mag-resign ka, ay hindi na ho constructive dismissal yan. So kung pinag-resign ho siya na wala naman hong sapat na dahilan, ay maaari na ho yan pumasok sa illegal dismissal. So pagkaganyan ho, maaari na ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC para ho matulungan ho kayo, no, doon sa pagsasampa ng kaso o di kaya magsampa na ho kayo ng kaso laban ho sa inyong employer. So ito lang ho yung mga facts na alam ho natin. Syempre, maaari ho pumasok yan sa illegal dismissal o constructive dismissal, depende ho talaga doon sa mga additional na detalye dito sa kaso hong ito. Kaya maganda ho talaga ay kayo ay pumunta na doon sa inyong mga kilalang abogado nga ho, no, para makita ho lahat ng ebidensya, dokumento doon ho sa inyong kaso. Kasi ho dito sa ating programa, syempre pakapyaw lamang ho yung ating mga legal advice. At ito hindi ho talaga substitute for legal advice. Kasi nga ho, wala naman ho tayo nakikitang sapat na dokumento o hindi naman ho natin na-interview talaga ng buo yung ating mga nagme-message ho sa atin. Ay ito lamang ho, ay bigyan lamang ho kayo ng ideya, no, paano ho yung maaari yung ikaso o magiging takbo ho na inyong kaso. Pero syempre hindi pa rin ho ito substitute para ho sa isang legal advice na talagang magagawa ho ng isang abogado na talagang nagsuri ho nung inyong kaso at ng mga dokumento. So ayan ho. Kung wala ho kayong kakayahan, no, para kumuha ng abogado, maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Ayan ho, nakakalat naman ho yan sa buong bansa. At syempre meron din ho tayong chapters na Integrated Bar of the Philippines o IBP. Ayan ho. Ang Integrated Bar of the Philippines, ito ho yung samahan ng mga abogado, no? Nagbibigay ho sila ng pro bono na tulong legal. Ayan ho. Ibig sabihin ng pro bono, wala hong bayad. Wala ho kayong babayaran. Maaari kayong lumapit sa kanila sa IBP. Kung makita ho nila na talagang wala ho kayong kakayahan na kumuha ng abogado, ay ayan ho, sila ho ay tutulong ho sa inyo. So nakakalat din ho yan. At dito ho, syempre sa Quezon City, ang IBPQC ho ay nandito ho sa court, no? Sa Hall of Justice ho ng Quezon City Hall. So yan ho, maaari ho kayong pumunta ho dyan para sa tulong legal. At syempre sa mga ibang law schools din so, sa mga universities. Halimbawa ho dito sa UP Diliman, UP College of Law, ayan ho, meron hong Office of Legal Aid na handa hong tumulong para sa inyong mga suliranin. So ayan ho. At yun ho, sana ho ay mabigyan ho kayo ng sapat na separation pay kapag ho kayo ay na-determine, no, na talagang illegally dismiss at or constructively dismiss, ay hindi lamang ho yung tamang separation pay yung makukuha ninyo. Makakuha pa rin ho kayo ng damages para ho dun sa inyong sinapit. At syempre, maaari din ho kayong ma-reinstate o mapabalik sa inyong trabaho. Depende ho yan doon sa circumstances nga ho nung inyong kaso. So, ayan ho, lumapit na ho kayo sa mga abogado para ho matulungan ho kayo sa inyong suliranin.
And tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at Usaping Legal Facebook page. At syempre, meron pa rin tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, March 21, 2026. Naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text din ng mga opinion ninyo 0917-626-1169, 0917-626-1169. Babasahin natin yan sa pagbabalik ng Usaping Legal. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, happy viewing din kay Ronald Rowie, Freddy Digas, Jerome Parilla, at syempre kay Jassitan. Good morning. Happy viewing sa inyong lahat. At Freddy Digas watching from Cagayan Valley. Ayan naabot ng ang ating programa dyan. Umaabot sa Cagayan Valley. Happy viewing sa inyong lahat. At syempre kay Jerome Parilla din from Cebu City naman. Ayan maayong udto. Ayan watching from Tuburan, Cebu. Ayan happy viewing sa inyo, sa ating mga kababayan dyan sa Cebu City. Happy viewing sa inyong lahat. Ito, question naman from cellphone number ending in 4732. Attorney, sa pagbebenta ng lupa, tama po ba na ang buyer ang magpoproseso ng papers? Anong basehan ng pagbabayad ng extrajudicial settlement of estate? At sa pagbabayad, alin ang dapat unahin, estate tax o capital gains tax? Ayan Ayun, nag-message sa atin. Mukhang nakamana sila ng lupa, Nakamana sila ng lupa, ari-arian para sa kanila, At ayan ang tiyatanong niya, ano ba yung sino yung magproproseso ng papers? So buyer ba o yung seller? So dapat naman ay tulong dyan yung seller at yung buyer sa pagproprosesa ng papel. Kasi hindi rin naman makakagalaw yung buyer kung hindi siya tutulungan nung nagbebenta o nung seller. Pero usually nga dun sa mga bentahan ay yung buyer talaga yung gumagalaw. So depende na rin yan dun sa pag-uusap ninyo ng dalawang panig, At kung sino yung sasagot ng mga gastos. Kasi may bayad itong mga ito, yung mga paglalakad ng mga papeles. Syempre yung pagbabayad ng mga taxes ay may bayad yan. So kailangan nyo i-specify kung sino yung maglalakad at sino yung magbabayad para kanino. Kahit yung sa mga notaryo, yung bayad sa abogado. So tinatanong niya, ano yung basehan ng pagbabayad ng extrajudicial settlement of estate? So basehan yung bang ibabayad sa abogado, yun ba yung tanong ninyo? So pwede nating pakilinaw, pero yung extrajudicial settlement of estate ay ginagawa yan kapag wala naiwan na last will and testament, yun namatay, At wala naman siyang naiwang utang, ay maaari kayong magkaroon ng extrajudicial settlement of estate na kung saan ini-specify doon na kayo yung mga tagapagmana at kayo yung magmamana ng mga lupa o yung mga ari-arian noong namatay. So usually ginagawa yan ng mga naiwan na magkakapatid. Kapag namayapa na yung mga magulang nila, na yun nga wala last will and testament at wala din naman mga naiwang utang. So pwede gawin yan, yung extrajudicial settlement of estate. So yung basihan ay depende yan doon sa kukunin yung abogado. Kasi minsan, syempre, kung madami yung mga nakalistang lupa dyan o ari-arian, nag-inventaryo yan, ay syempre mas mahal yung gagawin na extrajudicial settlement of estate. Kung naman simpleng isang bahay at tupa lamang, yung family home lamang, ay syempre mas dapat mas mura naman yung singil ng abogado na gagawa niyaan.
So depende ho talaga yan doon sa abogado na kukunin ho ninyo kung magkano yung sisingilin ho sa inyo at kung gaano komplikado o kadami yung listahan ho ng maari-arian na mamanahin nitong mga heirs doon ho sa pagbibigay ho o pagprepresyo ng extrajudicial settlement of estate. At ang panghuli ho niyang tanong, ano yung dapat unahin, estate tax o capital gains tax? Kapag kayo ho ay pumunta sa BIR, ayan ho, at inilapit nyo na ho itong transaction ho na ito, 'di ba? Kung ito ho ay mana ho, no? Mana ho galing ho sa inyong magulang, etc. I-assess na ho lahat yan ng BIR kung magkano yung estate tax na dapat bayaran o capital gains tax kung applicable nga ho siya dun sa transaction, ay lahat ho yan i-assess na ho. At sasabihin ho niya kung magkano yung dapat ninyong bayaran. So maaari dapat sabay-sabay nyo din ho yan bayaran. So yan ho, kasi pag assess ho yan ng BIR, may checklist ho doon kung magkano yung ganito, magkano yung ganyan, ay ayan ho, maaring sa isang puntahan nyo ho ay dapat bayaran nyo na ho lahat. So ayan ho. So maaari pa ho kayong magtanong kung meron pa ho kayong katanungan dito ho sa inyong transaction ho na ito. At ayan ho, at lagi ho natin sinasabi, syempre kung gusto nyo ho ng mas detalyado, mas malinaw ho na legal advice, at pumunta na ho kayo doon sa ating mga kakilala nyo hong abogado para masuri yung mga dokumento ho na meron ho kayo at makita kung magkano ho talaga yung mga babayaran din ho ninyo, etc. Kasi may mga abogado din ho na mga accountant, maaari din ho nilang ma-estimate no, kung magkano yung babayaran sa BIR. So ayan ho. At ayun ho, sana ho maproseso na ho yung inyong mga papeles no, para ho dito sa lupa na inyong minana, at kung kalaunan ho ay ibebenta ho ninyo, ay ayun ho, sana ho mas maproseso nyo ho. At tingnan lamang ho natin, dapat lang ho dun sa bawat proseso ho ninyo ay siguraduhin nyo lamang ho na tama ho yung steps no, na ginagawa ho ninyo. At magtanong din ho kayo, halimbawa sa Register of Deeds, no, meron naman ho dyan. Pati ho sa BIR, may mga Officer of the Day naman ho dyan na maaari ho makatulong ho sa inyo, no, sa inyong mga suliranin. So maaari din kayo magtanong. So hindi naman ho talaga kayo helpless, no, kung masasabi ho natin. Meron ho mga officer dito sa Register of Deeds, sa BIR, sa inyong mga LGUs para ho makatulong kung ano ho yung dapat ninyong gawin o yung susunod na proseso doon ho sa paglalakad ng mga dokumento. At syempre maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy pa rin ho na nag-share ng itong ating programa tuwing Sabado. Maraming salamat din ho doon sa ating mga taga-subaybay na patuloy pa rin ho nakikinig, nanonood sa ating programa kanina as far as Cagayan Valley o di kaya naman ho sa Cebu, at syempre sa Davao City. Ang dami din ho nakikinig ho sa atin dyan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, March 21, 2026. Naniniwala ka ba na may sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho. Matatapos ho ang ating programa, pero maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin dyan ho sa issue ho na iyan dito sa ating Facebook page. Ayan ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre ho dito sa YouTube meron din ho tayong YouTube channel, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. Diyan nyo ho makikita yung mga past episodes ng Usaping Legal kung hindi nyo naabutan ng ating programa tuwing Sabado. At syempre maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga saloobin ho dyan. At maraming salamat ho sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel. No? Ang ganda ho nung bilang natin dyan, lalo na ho dun sa mga interviews ho natin sa ating mga resource persons. Inaabangan ho yan. At maraming salamat ho dyan. Dun sa mga magkokomento lamang ho, maging marespeto lamang ho tayo dito sa ating mga komento at mga saloobin dito sa ating mga iba't ibang issue nga ho, no? Ito, katulad na lamang ho dun sa issue sa impeachment ni VP Sara. So next week ho, March 25, sisimulan na ho yung sinasabi ho nilang mini trial. So gaano ho ba kamini itong mini trial? Kasi sa konstitusyon ho, syempre, ang talagang tatayong impeachment court na full-blown trial na dapat ho ay magsuri ng mga ebidensya ay yung Senado na magko-convene as impeachment court.
yan ho yung dapat talaga magsuri ng ebidensya at mag-conduct ng full-blown trial at hindi ho yung House of Representatives. Pero ang sinasabi nga ho ng House of Representatives, itong mini trial ay ang purpose lamang daw ho nito ay para ho magkaroon ng sapat na basehan itong mga membro ng House Committee on Justice kung talagang may probable cause nga ho itong sinasabi ho nating impeachment laban kay VP Sara. So ang alanganin lamang ho ng iba ay baka ho itong magamit sa politika kasi kung ilang linggo ho itong magdadrag ay maaring masiraan na lamang ho yung pangalan ng kredibilidad ng Vice Presidente. So yun ho yung alinlangan ho ng iba. At doon naman ho sa iba para ho mabigyan ng sapat na ebidensya nga ho mapunta yung mabigyan ng ebidensya itong mga complaints ho na ito. Pero yun nga ho, dapat ho sa Senado ho talaga yung gagawing full-blown trial, no? At hindi ho sa House of Representatives. Ang ikalawa hong issue dyan ay syempre yun nga hong pagdalo ni Vice President Sara Duterte doon sa mga mini trial ho na ito. Kasi sinabi na nga ho nung House Committee na yung abogado ho ay hindi ho pwede doon o limited lamang ho yung partisipasyon ng abogado, which is to assist yung kanilang mga kliyente. So kung hindi ho darating si VP Sara, yung kliyente nila, ay ano hong i-assist ng mga abogado? Hindi ho sila yung pwedeng hindi ho sila pwede yung magpresenta ng ebidensya kasi hindi pa nga ho ito yung impeachment court. Ito ho ay parang yung piskalya lamang, no? Yung prosecutor pa lamang. At hindi ho sila pwedeng magpresenta ng ebidensya para doon sa kanilang kliyente. So, ayun ho, kung hindi ho darating si VP Sara dito sa mga mini trial ho na ito para ho sabihin ng kanyang panig o magpresenta ng kanyang ebidensya, ay sabi nga ho ng House Committee ay malamang magtutuloy-tuloy na ho ito na mayroong probable cause at dadalhin na ho sa plenaryo para magbotohan. So ayun naman ho sinasabi nung kampo ni VP Sara, meron pa ho bang advantage? Meron ho ba sila mapapala dito sa pag-attend dun sa mga mini trial ho na ito? O magiging circus lamang ho ba? At madadrag yung pangalan ng Vice Presidente, 'di ba? Pero syempre ho, ang allegation ho sa Vice Presidente ay masyado din hong madami din ho yung allegation na unang-una na ho yung confidential funds. 125 million at 600 million ang laki ho niyaan na kailangan ho talagang ipaliwanag kung saan ho napunta yung confidential funds. Ikalawa ho, at syempre related na nga rin ho doon, no? Yung mga sinasabing tumanggap ng confidential funds na yun nga ho, sumikat na ho, itong sila Mary Grace Piatos ay kailangan ho maipaliwanag yan. Ikalawa naman ho, syempre yung pagbabanta din kay Pangulong BBM, no? Na narinig ho natin, nakita ho natin ng buong bayan. Ayun ho ba ay sapat na ho para ho ma-impeach ang Vice Presidente? Yung sinasabi ho niyang pagbabanta o yung sinasabi ho niya na gagawin ho niya kung may gagawin din ho sa kanya. Ayun ho ba ay sapat na? Yung mga salita ho na iyon para ho siya ma-impeach. Ang ikatlo naman ho, ito ho yung pagtaas ho ng kanyang salin o yung kanyang net assets. Na syempre ho, in itself, no? Hindi naman ho masasabi na porque tumaas ang net assets ng isang public official o government employee ay meron na hong siya ho ay nagnakaw na o involved na sa corruption. Kailangan lang ho maipaliwanag ng maayos kung paano tumaas o ano yung naging basihan ng pagtaas ng kanyang net assets, no? Doon sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth, no? O SALN. Kaya ho syempre, yun nga ang sinasabi ng House Justice Committee, kailangan niyang pumunta para magpaliwanag ho. Kasi kung wala ho tayong maririnig na paliwanag nga ho dito, ay maaaring ma-determine na may probable cause nga ho ito at maaaring makapagbotohan ho sila at dumiretso sa Senado. So yun ho ba ang gusto ni VP Sara, dumiretso ho ba sa Senado para yun yung proper forum para sa kanya? Ay hindi ho natin alam. Ang alam lang ho natin ay may strategiya ho ang kanyang kampo, no? Para ho dito sa kanyang impeachment complaints. At syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.